Maging updated sa mga kaganapan tungkol sa ekstensyon at agrikultura. Agribalitaan. Alamin ang iba't ibang programa at serbisyong ekstensyon. Agrisalitaan. At tunghayan ang mga kaaba-abang na kaganapang pang-agrikultura. Agri-abangan. Dito lang yan sa inyong provider of extension advice and services in agriculture. This is Ating Kaugnay Podcast. Narito na ang inyong provider of extension advice and services in agriculture. This is Ating Kaugnay, Ating Kaugnay, Ating Kaugnay Podcast. Karamihan sa mga ATI-certified learning sites for agriculture or LSA ay nagpaparami ng mga tanim o kaya'y gulay. Isang LSA ay natatangi dahil bukod sa food production, nagpaparami rin sila ng mga tanim na kaakit-akit sa ating paningin o kaya yung mga tinatawag nating ornamental plants. Okay, so bukod sa magandang bahagi ng kapaligiran, ang ornamental plants at flowers ay maaaring magbigay ng magandang kita. So katatapos pa lamang ngayon ng undas at paparating naman ang Pasko. So aside dito, bahagi na ng ilang mga selebrasyon tulad ng birthdays and anniversaries ang mga palamuti na may bulaklak. Sa mga okasyong ito, gaano kaya kabenta ang paggawa ng mga botanical ornaments? Sa ikalabing-anim na episode ng Ating Kaugnay Podcast, ating pag-usapan ang mga pananim na maaari nating gawing palamuti. Narito tayo ngayon sa Baluso Farm sa Daet, Camarines Norte. Isa itong learning site for agriculture na ATI certified. So kasama ko ngayon ang isang LSA cooperator ng Baluso Farm. Hello po, I'm Christine May Felices Baluso. From Daet, Camarines Norte po. Isang cooperator ng Baluso Farm at pangalawa po ako sa anak ng may-ari ng Baluso Farm. Bale, nagtapos po ako ng Bachelor in Public Administration at currently po nandito po ako sa farm, tumutulong po ako sa aming munting bukid. Okay, so ngayon naman po ma'am, tell us something about the farm. So, ang Baluso Farm po ay nagsimula noong 2009 up to this point po. Isa pong certified learning site at School for Practical Agriculture. Nag-cater din po kami ng TESDA courses dito ng Organic Agriculture Production and C2. At the same time po ay nagbibigay po tayo ng mga seminars and training sa ating community. So, another question po, bakit o paano ka naingganyong magtanim ng mga ornamental plants? Bali po, since 2009, na-invest po ng parents ko itong farm na ito sa lugar ng Pamurangon, Daet, Camarines Norte. At first po, ang kanilang mga tinanim is mga fruit-bearing trees. So, time goes by, nainganyo po yung mother ko na tanim ng mga ornamentals. Nagsimula po ito sa mga orchids, since yung orchids po ay before nasa bahay lang namin. And then, dinala lahat yun dito sa farm. So, hanggang sa unti-unti po itong dumami. And then, nagkaroon na rin ng mga iba't ibang klase ng mga ornamentals. And then, by then po, nag-start yung father ko na gumawa ng bouquet para sa mga graduations namin or yung mga birthdays. Opo, bali yung father ko talaga yung may creativity pagdating sa paggawa ng mga bouquet, mga floral arrangement po. So, doon ko po talaga nakuha yung ganong skills. So, nanonood lang po ako sa kanya, tinitingnan ko kung paano gagawin, ano po yung mga pwedeng ilagay at mas babagay na mga accessories pa doon sa isang bouquet. Maaari bang gawing palamuti ang mga tanim na gulay o kaya'y prutas?
Opo. Bali po, pagka meron kang creativity, pwede po natin siyang gawin. Base na lang po yan. Dito katulad sa aming farm, nagkikater po kami ng basket of farm products. So, kung ano po yung available products namin dito, kung ano man po yung mga prutas o gulay na maaring ilagay sa isang basket, sasamahan po natin yan ng mga palamuti, tulong po ng mga ornamentals. So, add-on po talaga ng isang basket of farm products ang mga ornamentals kasi nagkikreate siya ng mas magandang kulay at the same time mas maganda sa paningin. Okay. So, hindi lang po siya yung plain na na ibibigay na sa customer. Yes po. Meron pang ano po, mga ornamental plants. Maaari bang gawin o isama sa paggawa ng botanical ornaments ang mga damo? Sa mga iba't ibang klase po ng damo, based na lang po ito sa kung ano po pwede ninyong magawang creativity. So, lahat po ng availability dito sa farm namin, as much as possible po na makaganda sa isang bouquet or sa isang flower arrangement, pwede po natin siyang magawa ng isang masterpiece. So, it will create another masterpiece po kapag hinahalo-haluan natin siya ng iba't ibang klase ng damo with flowers, orchids, at iba't ibang klase ng dahon. Dito ma'am, nandito po ba yung damong tinutukoy mo? Opo. Actually, ito po, isa po itong tuturo ko na ma'am. Ito po ay variety to ng herbs. Ito po ay tinatawag nating dill. So, considered as herbs po siya, pero at the same time, pwede po natin siyang magamit as part of flower arrangement or sa bouquet po natin. Bali, ito po yung bulaklak ng dill, ng herbs. Yan po. Isa po ito sa pwede nating magamit para makakreate po tayo ng another masterpiece. So, ito po ay isa sa mga halimbawang ordinaryong tanim na pwede po nating gamitin para sa para makagawa po tayo ng isang bouquet or isang flower arrangement. Pwede po natin itong idagdag. So, meron din po tayong iba't ibang klase ng dahon. Actually po, ang pagkikreate po ng isang bouquet ay nadadala rin po ito sa iba't ibang klase ng dahon na gagamitin natin. May maliit, may malaki, depende po kung ano pong masterpiece yung gagawin natin. So, ito din po isang example ng dahon na pwede rin po nating magamit. So, katulad po nito, ang isang halimbawa ng bulaklak na meron po dito sa Baluso Farm ay candle flower. So, ito po, marami rin po itong health benefits. Hindi lang siya ordinaryong bulaklak. So, ito po, extract juice po nito, pagka pinisil po natin dito, pwede po natin tong gamitin as conditioner sa ating mga hair. So, hindi lang po coconut oil ang pwede natin gamitin sa hair natin, mapalalaki, mapababae, pwede po ito. So, health benefits po ng ating candle flower. So, ito naman po, palong manok. So, ang palong manok po ay isa sa mga attraction nowadays kasi may iba't iba pong color na siya ngayon. May dilaw, may pink, may red. So, ang available po natin ngayon is Fuchsia Pink. Yan po. Pwede po natin itong magamit sa bouquet or sa center table natin. And then, meron din po tayong available sa ngayon na anthurium. So, ang anthurium po, meron po tayo nitong iba't ibang kulay. So, as of now, ito po yung available natin sa farm. So, pwede po natin Yes po, ito pala. Anthurium na kulay puti. Na ibang variety siya. So, ito po yung baby's breath natin. Actually po, ito po yung madalas natin nakikita sa market. Kasi, mabilis po siyang maparami at the same time,
pang ano po to, pang dressing ba kung sa pagkain. So, nilalagay po natin siya sa pagka finishing na. So, ito po yung madalas natin nakikita sa ating mga flower shop. Anong ornamental plants ang edible o kaya yung ligtas kainin? So, yun nga, isa sa pwede natin gamitin na pang flower arrangement is yung mga herbs natin like yung dill. Pwede rin po natin isama dyan ang cosmos kasi may iba't ibang colors po ito na nagbibigay ng magandang kulay at the same time attraction. Meron din po tayong flower po ng basil. So, pwede rin po yun. Edible din po yun since yung leaves ng basil is edible as well as po yung flower niya is edible. Yun po yung mga mga samples po na mga edible plants na pwede rin nating magamit for flower arrangement. Okay, so sa mga anong okasyon po ma'am, pumapatok yung ganitong business, yung flower arrangement mo po? So ngayon po, ang Baluso Farm ay open for events place or any occasions like birthday, anniversaries, or even po ordinaryong araw na gusto nyo pong kumain ng mga organic foods. So, ang Baluso Farm po ay open po dyan. So, kami po mismo ang nag-prepare ng mga foods as well as po yung arrangement po ng table. So, kasama na po dyan ang pag-arrange ng mga flowers sa farm to table po. So, makikita nyo po dyan yung mismong mga bulaklak galing po sa aming farm na dito nyo lang po yan makikita. So, wala po ba ma'am nag-order sa labas? Yung pong pag-order sa labas, by online po, may sa amin, may nagbubook. So, made to order po talaga yung aming bouquets or even po kung anong arrangement yung nire-request ng customer. So, made to order siya, depende po sa taste din ng customer. Katulad po ng pag may birthday celebrations, nagagawa po kami ng bouquets. Kung ano po yung availability na flowers na meron po kami, yun po yung ino-offer po namin. So, even po sa undas, katulad po nung nakaraang araw, nagawa po tayo ng mga arrangement at nilagay po natin yan doon sa booth namin. So, nagugulat din yung iba kasi ibang arrangement po yung nagagawa natin kasi mismong galing sa farm yung mga bulaklak na ginagawa natin. During Valentine's Day, ma'am, meron din po? Opo. During Valentine's Day po, normally mga roses po yung mga ino-offer. Kami dito, may different kinds of flowers, pero unique kasi yung galing mismo sa farm, ang ino-offer naming mga bulaklak. So, kung ano po yung meron na tinanim namin dito, yun po yung i-offer namin na product sa customer. Okay, so natunghayan natin kung paano po pala nagsimula yung Baluso Farm. Okay, so na-realize natin na meron po palang mga bulaklak, mga ornamental plants, mga ordinaryong tanim na may pakinabang pala. Ano po? So, baka sa inyong mga bakuran, meron ding mga ganong mga nabanggit ni Ma'am May kanina, kailangan nyo rin pong i-maximize. Ano po? Huwag po tayong mag-settle na lang doon sa kung ano yung nakikita natin sa market kasi baka doon po sa likod ng inyong bahay o sa kapaligiran ninyo, meron na po pala kayong magagamit for your botanical ornaments. Sa susunod na episode ng ating Kaugnay Podcast, matutunghayan natin si Ma'am May ulit na kung paano ba, i-demonstrate niya po kung paano gumawa ng simpleng flower arrangement para sa kung ano man na okasyon na gusto ninyong gawan po. So, ako po si Franz at ito po ay ang inyong Ating Kaugnay Podcast. At yan ang Ating Kaugnay Podcast. Hatid sa inyo ng Department of Agriculture's Agricultural Training Institute Regional Training Center 5. Ito ang Ating Kaugnay, Ating Kaugnay, Ating Kaugnay Podcast.